Revilla po. Ano po masasabi ninyo? Boy, it feels so good. Bawat aroma sumasaya. Wala nang nakita ka. Sumuko sa CIDG si dating Senador Bong Revilla matapos siyang ipaaresto ng Sandigan Bayan kaugnay sa kasong malversation para sa Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Nitong Biyernes lang inihain ng Ombudsman sa Sandigan Bayan ang mga kasong graft at malversation through falsification of public documents laban kina dating Senador Bong Revilla at 6 na iba pa kaugnay sa umano'y 92.8 million peso Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Kaninang umaga, iniraffle ang mga kaso sa korte. Fourth Division ang hahawak ng kasong graft sa pamumuno ni Justice Michael Frederick Musngi. Ang malversation case na walang inirekomendang piyansa na iraffle sa Third Division kung saan chairman si Justice Carl Miranda. At bago mag-alas 6 ng gabi, nag-utos ng maglabas ng arrest warrant ang Sandigan Bayan Third Division. Natukoy na may probable cause para ipaaresto si dating Senador Revilla at mga dating opisyal at kawani ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office na sina Bryce Hernandez, JP Mendoza, RJ Dumasig, Emelita Huat, Juanito Mendoza at Christine Pineda. Naglawas na rin ang whole departure order laban sa 7. Sa kasong inihain ng Ombudsman, inakusahan sila ng pagsasabwatan para ilabas ang pondo para pampagawa ng flood control project sa Purok 5 Barangay Bunsuran sa Pandi. Pero nang inspeksyonin ng lugar, wala namang naitayong proyekto. Ayon sa Ombudsman, para mailabas ang kabuang project cost, nagpalsipika umano ng mga accomplishment report at nag-issue ng mga peking billing document. Sa mga testimonya ni dating DPWH USEC Roberto Bernardo, isa si Revilla sa mga idiniin niya sa issue ng kickback sa mga flood control project. 2024 nang magtagpo umano sila ni Revilla kung saan ibinigay umano ni Bernardo kay Revilla ang listahan ng mga proyekto mula kay dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. 25% umano ang napag-usapang commitment para sa nooy senador. Noong Nobyembre, isinalaysay ni Bernardo sa Senado kung paano niya inihatid ang 125 million pesos sa bahay ni Revilla sa Cavite. After receipt of the 25% commitment, which were packed in 6 cardboard boxes, each containing at least 20 million, and 1 paper bag containing 5 million, I called up Senator Revilla to inform him the same is ready to be turned over to him. Sometime December 2024, probably the Monday after my receipt of the commitment, my driver and I went to the residence of Senator Revilla. I saw Senator Revilla at the terrace. I walked over to Senator Revilla for a casual talk. While the boxes were being unloaded, Senator Revilla and I talked for about 20 to 25 minutes. Po mga kababayan, nakatanggap po kami ng impormasyon na lumabas na yung aking warrant of arrest. Nakakalungkot po, parang wala yatang due process. Pero ganun pa man, haharapin ko to ng walang takot. At alam kong hindi ako papabayaan ng Diyos dahil wala po akong kasalanan dito. Hilingin ko lang hingi ako ng panalangin at patatagin niyo rin po ang aking pamilya. Hindi ko po may paliwanag kung ano yung nararamdaman ko sa totoo lang. Napakasakit po para sa akin at para sa aking pamilya. Lamang po, maraming salamat. Alam ko hindi ako papabayaan ng Diyos. Thank you po sa inyo lahat. Please pray for me. Sir, dito tayo, sir. Saan naman yan ang salo? Saan po tayo, sir? Saan po tayo?
Sandigan na. Nasa view. Sir, any reaction po, sir, based, sir, sa lumabas, sir, na warrant of arrest? Would you like to say something, sir? Relax na, relax. Ano po masasabi ninyo?